o naghinakog ba hinuon ako o nagtinguha sa dugang pang mga kaharuhay aron pagtagbaw sa akong mga gusto o mga panginahanglan. Palihog manindog at awito ng unang awit. Sulod dagat ang pagdaing may Jesus na manunubos na nagbago sa kalinay sa atong pagpapakabuhi. Sulod nga malipayon sa balay sa atong Diyos. Sa ngalan sa Makain, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Mga igsuon, aron kita mahimong andam sa pagsaulog dining Santos Kamisa, ato kanong hinursulan ug basulan ang tanan natong mga sala. Dungan kita sa pagingon, nagakumpisa ako sa Dios kang talagam sa tanan. Ug kanimo mga igsuon, kay nagalapas sa pagdaguyamon, sa nanguna sa pulong sa buhat, ug sa pagbuhat sa kinahanglan buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na manguyaw mo kang Santa Maria kanang ulay, sa tanang maangel ng mga santos, ug kaninyong mga igsuon, aron ninyong pangyapon sa Ginoo aton Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makalgahom sa tanan, ug pasaylon sa tong mga sala, ug danon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Salamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa Jesucristo, mong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawang tang sasala sa kalibutan, kaluy
Santo, diha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen, amen. Himaya sa Dios dito sa Umahan kaayo nga walay kinutuban. Namong sinugdan ug mag-aaga. Ayaw pagpahilayo ka namo ug patalinghugi ang among mga pag-ampo sa tanan nga nagdaig kanimo. Pasaylua ang among mga sala. Ug iuli kami nganha sa kinabuhi ug ampingi kami diha sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Diyos mo sa hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Palihog, manglingkod. Unang pagbasa, kinutlogikan sa basahon sa Ecclesiastes. Kawang og walay kapuslanan ang tanan, miingon siya. Maghago ka uban sa tanan mong kaalam, kahibalo o katakos. Apan sa katapusan lain ang magpahimulos niini. Busa wala kini kapuslanan og dili makatarunganon. Maghago ka og maganto sa tibuok mong kinabuhi apan unsa may nakuha mo niini. Wala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguha ang mga butang nga tuwa sa langit, di naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Hunahuna ang mga butang langit nun, dili ang yutanon, kay mamatay na kamo, ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diya sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo, og inigpakita niya makita usab kamo uban kaniya og moambit sa himaya niya. Busa patya ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga naa kaninyo sama sa pagpakighilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon o kahakog. Kay ang kahakog usa kapaagi sa pagsimba sa Diyos. Ayaw kamo pamakak kay gihubo na ninyo ang inyong daang pagkatawo uban sa iyang kinaiya o gisuloob na ninyo ang bag-ong pagkatawo. Mao kini ang bag-ong tawo nga gibag-o kanunay sa Dios nga iyang magbubuhat. Sumala sa iyang kagalingong dagway aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios. Tungod niini wala nay Hudyo og dili Hudyo, mga tinuli og dili tinuli, mga luog, mga langyaw, mga ulipon og dili ulipon. Kay si Kristo maong tanan ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindo. Manausap kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Unya, may usa ka tawo didto sa pundok umingon kang Hesus. Magtutudlo, sultihi ang akong igsuon, nga bahinan unta ako niya. Sa katikayunan nagibilin kanamo sa among amahan. Sa Jesus mitubag kaniya, undo, kinsa may naghatag kanako katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan, tali kaninyong duha. Unya mipadayon siya pagsulti kanilang tanan, pagbantay kamo, ug likayin ninyo ang bisan unsang kahakog. Kaya ang tinuod niya kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang, nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadato. Unya misugilon si Jesus kanila nining sambingaya. Dihayo sa kadato nga mayuta, nga may maayog abot, nabalandong siya. Wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may angay kong buhaton? Kini mao ang akong buhaton. Ningon siya sa iyang kaugalingon, gubon ko ang akong kamalig, ug magtukod ako og labi pang dako. Din akong tigumon, unya ang abot ug ang uban kong mga kabtangan. Unya mingon ako sa akong kaugalingon, pagkapalaran nimo undo. Ana-ana kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom, o paglipay. Apan ng Diyos, miingon kaniya, oy, buang.
niini gayong gabiuna, ikaw mamatay. Unya kinsa may makapanag-iya niya ng tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Ug mitapos sa Jesus pag-ingon, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato sa atubangan sa Ginoo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Palihog manglingkod. Maayong hapon. So ngayon sa ating ebanghelyo, it is all about greed. Yung introduction ng homily ko, sa first mass ko dun sa, makinig lang kayo ha, sa body of the message, the center of the message of my homily, kanina din sa second mass, sa Carmelites. Itong homily ko ngayon, conclusion na po ito. Kayo na magdugtong-dugtong. Para hindi maging mataas yung homily ko dahil dudugtungan ko pa sa demonic obsession in relation to the reflection and experiences of the season exorcist Father Chad Referger. Dahil karamihan sa atin mga kapatid, hindi naman hinaharas ng demonyo sa possession or sa oppression. But most of us are harassed in the level of obsession. So, isa yan sa mga i-elaborate ko mamaya. But dito muna tayo sa conclusion sa homily ko. Ang introduction nandun sa live ko. Ang core of the message sa second mass. Nandito na po tayo sa conclusion. So, ang highlight sa Ebanghelyo ngayon is about greed. Tayong lahat ay hindi makaiwas nito. Kung hindi tayo mag-ingat, lalamunin tayo sa greed. Ano ba Tagalog sa greed? Kasakiman. Ano pa? Katakawan. Ulit mo ng katakawan, no? Gluttony, no? Pero, mo to, greed. Ano sa tong greed? Kasakaman. Kasakiman. Ano? Kasakiman. Kung hindi tayo mag-ingat nito, pwede na nabilanggo na tayo sa kasakiman. Ito yung i-highlight ko. Kahit maliit lang yung pera na yan, pero ninakaw mo. At hindi mo ginamit sa wasto. It is greed. Alam nyo, walang maghihirap sana kung lahat tayo ay hindi pa nabilanggo nitong kasakiman. Kung ang mga leader natin sa gobyerno hindi lang sakim, hindi lahat ha, pero hindi mabubuti. Sana meron. Wala nang problema. Libre na yung hospitalization natin. Sinong naging marami ngayon, sabi ni Ping Lacson, marami ngayong congressman, marami ngayong kontraktor naging congressman. Marami ding congressman nagiging kontraktor. At nag-uusap na sila sa sarili nila. Kasakiman yan. No? Yung project daw, sabi ni Mayor, hindi yan sa akin na, nag-quote lang ako ha. Kung nagalit kayo sa akin, yan ang nababasa ko, naririnig ko. Mga politiko yon, Senador Ping Lacson. At isang politiko doon, si Mayor Magalong, sabi niya, 40% sa kickback sa mga politiko. 15%, 100% na project ha, 15% sa mga, masahon lang ako ha, kalimot mo ko eh. No. Nianisa ako, dara,
Kaya para ma-educate ta, what ay gidaot ani ha? Parang makahibaw mo ba? Truth will set us free. Kay ato ba ng buhis? Paminaw mo. Kinsa ng buhis? Ato. At anatomy of corruption according na po sila anatomy no of corruption according to Mayor Magalong, kickback of politician 40%. Mao ding di na ni man naog ning uban. Mura man pud ni kining pagkapolitiko, mura pug albularyo. Ipasa pod. Mauwaw na taon mo. Ako ning appeal swali ha. Sa mga kandidato karon, ang amahan mayor, ang vice mayor, ang bana, ang anak kong konsehal, kung mahimo pang ang iro ipa-appeal. Mauwaw na mo. 40% kickback sa mga politician. 15% contractor. 10% implementing agency. 5% others. Kabaw mo pilay na dong sa actual project, only 30%. Magmata na tano. Uy. Kung wala lang sakim na mga umupo sa gobyerno, wow, ang blessed natin. Walang nanghihirap ng masyado. Dito tayo sa sarili natin. Kung hindi lang tayong sakim, marami tayong matutulungan. Kung lahat ng biyayang natanggap natin, we share to others, especially those in need, marami tayong matutulungan. So ito yung conclusion ko. Ano ba yung conclusion mo, Father? Parang introduction pa yan, ha? So synonymous lang ito, no? Introduction and conclusion. Paano tayo makalabas nito? Lahat tayo ay nasugatan dahil sa original sin, the consequence of the original sin. Tinatawag niyang concupiscence. Inline tayo nito eh. Tingnan nyo. Kung doon sa ibang bansa, kung may pera maiwan, hindi mawawala. Kapag dito sa Pilipinas, maiwan mo yung 1,000 mo, bigla lang nawala. Kasakiman yun. Hindi para sa'yo yun. Pero meron naman, mga butihin ng mga tricycle driver na naiwan sa kanilang tricycle, yung libo-libo na pera, sinuli nila. At sana po, kung meron tayong nakikita nga hindi para sa atin, huwag nyo pong gamitin sa inyong pangsarili. Dahil mananagot tayong lahat sa Panginoon. So ngayon, ito po, yung conclusion natin, opposing to greed, the virtue of liberality. Dahil yung greed, you are slave by money. You are serving money. You are serving yourself, your desire, your urges to accumulate and to feed your wants. Our wants is unlimited. Kaya nga, mabaon tayo sa utang. Uy, bakit nabaon ka sa utang? You spend more. It is greed. Tayo ang dahilan na naghihirap tayo lagi. Kung kita natin yung kapitbahay natin, may bagong motor. Itong itinatawag na legitimate aspiration, it is not contrary to the Ten Commandments. The Tenth Commandment, thou shall not covet your neighbor's good. Ayaw kaibog sa butang sa imong silingan. Kini ding ma-aspire ka na siya nindot motor, maningkamot ko. Mga 3 years from now, 2 years from now,
1 year from now, maka-motor na sag ko. Dili ko na siya sayop. It is not contrary, it doesn't violate the 10th commandment. Kinaka-inspire man nimo. Pero, ani ang sayop? Nanindot lagi siyang motor. Yan nagtrabaho ka sa gobyerno. Kining resibo ato ning usubon. 100,000 ibutang diha, pero 50,000 ra ang original price. So ni-lead na nimo ang imong urges to possess a new motorcycle. Ni-lead na nimo sa pagkawat. Ni-lead na nimo sa pagpanulis. Ni-lead na nimo sa pagpangilad. Scammer. Di ba? Nagkaroon sa una to pag buntog ning atong concupiscence to become greed. Ang demonyo ra ba ani no naingan. Bisan pag sigag simba, nya sigag pangilog og yuta, tituluhan nimo bisag dili imo. Paminaw mo. Kinsa tong niadin ni karon nga ilang gitituluhan ang yuta nga dili ilaha. Ayaw jud mo kalawat. Uy. Pangumpisal mo. Dili lang simpleng kumpisal. Iuli! Pagkakagnaong! Uy, naminaw mo? Muuli na ron taon. May simbada. CCC 2536. Ingon ang simbahan. Greed is the desire to amass earthly goods without limit. Dahil doon we can do injustices to the poor. Atong paliton ang ilang mga yuta, kay nasakit ang ilang mahal sa kinabuhi, atong paliton o perting bratuha. Tungod sa imong kakog, daghan kay kag yuta. At tinood, madana nimo, kamatay nimo ron. Uy, asa man na nimo? Munang ang Ginoo gusto siya ang makatambal niini, ang gamot lang nito is liberality, detachment of the things that the Lord is entrusting it to you, to the wealth being entrusted to us. Generosity is the habit of freely giving what one has out of love for God and neighbor. Abi ninyo, kung generous tang tanan, why maglisod nanto? Example, namoy sweldo, 10,000. Please be generous. Pag ang parte ng inyong sweldo, ibigay nyo sa labaw nga nang inahanglan, the poor, the sick. Share it. Yan ang tunay na kayamanan. Hindi yung maraming pera sa bangko. Anong sabi ni Kristo? Hoy buang, mamatay na kakaron. Simba ko ka, Father. No? Si Kristo ba yung ano, no? Kita mga milyonaryo karon wa para batay lingkuranan, no? Pasensya na mo sa unta man. Igor ito kwarta taon. Yang imong kwarta minilyon na tihik pagkasta nang nangamatay. Hoy ondo, mamatay ka karong gabi una. Unya, kinsa may makapanag-iyan na nimong tanang butang. Tubag, manggiaway ang nahabilin, magkinihaay. Totoo hindi? So, ang tunay na kayamanan, mga kapatid, is liberality. Liberation from attachment of things, attachment of money entrusted to us. Yan ang gusto ni Kristo na susundin natin. Yan ang tunay na kayamanan. St. Thomas says, liberality is the virtue whereby
we use money well. Take note. We use money well, particularly in giving. Kanina, after my mass there, no, isang parokyano ko, Father, wala ka pang upuan. Ano plano mo? Sabihin mo lang sa akin kung meron ng panday gagawa sa'yo. Ako na bahala. Mabuti itong topic na ito, ha? No? Tingnan niyo yung anong kulang dito. No? Kayo na bahala. It liberates you from attachment of your wealth. Sinong gagamit yan? Uy. Kung mamatay ka mamaya, simba ko ka, Father, ikaw antay maunang pariak ka. No? Magdungan ta. Balik ko na ko, the antidote of greed is the virtue of liberality. Liberality. Liberation. Deliverance from obsessive accumulation of wealth. Liberality is a virtue whereby we use money well. Particularly in giving, maraming makabenepisyo. When we use the money well, entrusted to us, entrusted to me. Kung ginagamit ko pa yan personal, hindi to 2 months lang ito. Napurma na. Pero dumami naman kayo. Mag-extend naman tayo doon. Kung maliberate na kayo. Tayo pala, kasali ako. Kung maliberate tayo lahat. Wow! Amazing. Marami tayong matulungan. Alam nyo naman, meron na tayong 24 seminarians. So itong ministry ito is a ministry of liberation. Sana tayo lahat, kami lahat din. It is a call. It is a challenge for us in the ministry. At ako nga umiyak, hindi ko lang pinakita. Kung nag-bless si Bishop, ang daming mga pari, ang daming mga staff na tulungan sa ministry ito. When we are liberating ourselves from the soul, liberating our soul from greed, kasakiman. Kung ang mga politician na ating napili, hindi lang sakim, ang daming mga benefisyong matanggap nating lahat. Amen? Ang mga doktor hindi na pupunta sa ibang bansa. Ang mga nurses natin hindi na pupunta sa ibang bansa. Bakit pumunta sila doon? Yung wage nila, yung sweldo nila, mas malaki pa yung kusinira doon sa Amerika. Ang sweldo sa doktor dito, mas malaki pa yung kusinira doon sa Amerika. So, anong logic niyan? Pupunta sila doon. Iiwan na tayo. Bakit? Ang dami sa atin na sakim. Uy. Masama na yung tingin nyo sa akin. No? So, patuloy tayo. Ang ganda. So, we are called by the Lord a poverty of spirit, a beatitude, based on detachment. Poverty of spirit means you really fully on God, not material things. We rely on God alone, not on your money, not on your possession. Alam niyo naman na pinafailan ko ng kaso yung mga politiko sa Valencia. Nagsimula lang ako sa Valencia. Doon ako eh. Ipabilanggo ko talaga sila. Uy, pasensya na kayo ha. I am doing it out of love. Hindi naman ako nagagalit sa kanila. Out of mercy. Kailangan masampula na. Tama na. Hindi na maganda. Yung vote buying, pati kayo, magagalit kapag walang matanggap. Totoo, hindi. Tama na.
Yung mga nanalo ngayon dahil sa pera, huwag na kayong kumanta sa ang lupang hinirang. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Kung nanalo ka dahil sa pera, pinatay mo na ang bansa natin. Uy, huwag na kayong kakanta sa lupang hinirang, ha? Kayo din, na tumatanggap. May tumatanggap ba? Huwag na din kayong kumanta sa lupang hinirang. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Kung tumanggap ka ngayon, pinatay mo din ang bansa natin. Uy. So, kanta ko sabay yung mga hindi tumanggap. 1, 2, 3, go. Ang mamatay. Yung mga tumanggap, huwag kayong sasali, ha? No. Yung hindi lang tumanggap, mahiya naman kayo. Go, practice tayo. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Marami pa ding hindi kumanta. No? So, sana ngayong eleksyon, pabilanggo na natin yung mga kandidato na yon. Mga sakim sa kapangyarihan. Sakim sa pera. Hindi ako natatakot. Ang tinatakutan ko lang ang Panginoon. Pasensya na kayo. Uy, ano nangyari sa isang politiko? Sabi niya, okay lang yan si Father Darwin dahil marami yang donasyon. Kaya nga, patuloy pa rin yung kaso niya. Marami siyang donasyon Sinabihan naman sa tinawagan niya, libre lang yung mga abogado niya. Ha? Mao ba? Akala ko nagbabayad siya sa abogado. Libre. Yung donasyon niyo, nandito. Wala sa abogado. Uy, akala niya ginamit ko sa personal. Hindi. Nandito ka, natapos nga Isang building natin natapos. Meron pang 3. Pero walang problema. Dahil na-liberate na tayo, matatapos din yan. Amen! God is good. All the time. So yan po. Ito. Poverty of spirit. This isn't just about giving money, but about freedom from needing to control or possess. Ano pala itong poverty in spirit? Freedom. Kaya hindi ka na nakontrol sa wants mo. Hindi ka na nakontrol sa accumulation of wealth. Sa excessive desire, excessive urges. Greed says, mine. All of this are mine. Poverty of spirit says, all is gift. All is gift. Greed is self-centered. Ako. Asang ako. Well, charity, God and others-centered. Ano yung generosity? God and others-centered. Ang greed, yung kasakiman, ako! Walang papalit sa akin. Ako lang! Ako! Greed clutches. Parang sinasakal tayo. Charity, generosity pours out. Maraming matutulungan. Kaya nga sa office natin, meron na tayong more than 50 ka mga scholars. Merong 24 seminarians. Dahil po yan sa inyo. Nag-share kayo sa blessing ninyo, marami tayong natutulungan. Mga staff natin dito. Hindi na sila nagtrabaho, nag-focus na sila dito.
Bakit maraming natutulungan? Charity, generosity pours out. So anong dapat gawin natin? Radical trust in God and in the church, the people of God. So anong gawin natin? Radical trust on God alone and to God's people. Ang ating pananampalataya ay hindi natin i-rely sa pera mo. Hindi sa kasikatan natin. Hindi sa kayamanan natin. Radical trust on God alone. So ngayon, mga kapatid, after sa blessing ko sa mga religious items ninyo, yun mga nag-wheelchair, yung mga may grabing sakit, sila ang uunahin ko for confession. Mamaya kung walang pari, magpakumpisal ako after deliverance ninyo lahat. Kung walang pari, na pupunta. Gusto ko na ma-receive ninyo si Kristo, the sacrament of reconciliation. Pero kung may pari naman, well and good. Matatapos tayo ng maaga. No? Hindi pa tayo matapos, wapata humanata. No? Wapata magsugod na humanata, basta may pari na tutulong sa atin ngayon. Magdasal kayo na may pari na bakante for confession, para madali tayo. Pero unahin ko yung mga may sakit na after them, yung mga may sakit talaga. At yung mga mild lang na sakit, mamaya lalabas ako for anointing of the sick. And then sa lahat sa inyo, anointing of the senses. So dito yung mga may sakit, dito yung walang sakit. Anointing of the senses and anointing of the sick. Pero yung mga grabe, uunahin ko ha. No, huwag kayong magtampo ha. Yung mga grabing may sakit, unahin ko, ipapasok ko dun sa for confession and anointing of the sick. Okay? Father, paano kami? Hindi kami mauna. Kung may grabe ka na, uunahin kita. No? Yan lang ang qualification natin ha. At yung mga may karamdaman talaga, yun ang unahin ko, and then mag-exercise ako after that. Kung may sisigaw, dito, sa exorcism room natin or deliverance room, kung may sisigaw, huwag kayong tatakbo. Nakakatakbo ka dun palabas, hahabulin ka nila. Nung isang araw, alam nyo, ang dami palang demonyo nakatira dito. Bakit mo nalaman, Father? Meron kaming pasyente na absorbent. No? Ma-absorb na yung mga spirit sa isang lugar. Dito, sa pag-exercise ko, last Thursday, sabi ng mga demonyo, ito yung sabi ng mga demonyo, Darwin, wala kang mudo, Darwin. Kami ang nauna dito nakatira. Pinalayas nyo kami. Dahil last Thursday, nag-exercise tayo sa buong lugar. Pinalayas mo kami last Thursday. Kaya nga, dito may tumira sa kanyang temporarily lang. No. Dito muna kami titira sa kanyang katawan. Ang dami namin. Matagal na kami nakatira dito sa Malinaw East. Dito. Sa St. Michael Exorcism Center. At ang exorcist ay makasagawa ng imperative command. What is your entry point? Why you dwell here? Dahil sa mga albularyo. Nagsagawa sila ng blood sacrifice dito. Marami kami dito, Darwin. Marami kami. No, galit na galit kami sa'yo. Babalikan ka namin, Darwin. Kailan? Dahil yung mga demonyo ay grabe yung threat nila sa atin. Pero huwag kayong matakot. When you increase your knowledge, kaya nga may catechism tayo. Why? You increase your knowledge. And when you increase your knowledge, you increase your confidence. Amen? At when you increase your confidence, you increase your faith in God. Sila na ang dapat matakot sa atin. Amen? Wow.
At after maliberate na yung pasyente, Darwin, papalikan kita. Para ding probinsyano, no? Hanggang sa sunod na kabanata, may continuation pa. Sinabihan ko, maghintay lang ako sa'yo dito. Kahapon nag-exercise po ako sa isa sa mga supporters natin from Luzon. Isang babae, 72 years old. 2,000 demons ang nasa kanyang katawan. Kahapon po, nag-sports and evangelization tayo. While nag-praise and worship sila, pumasok ako sa sasakyan ko dahil uuwi na sila sa sunod na araw. Wala na akong oras. 2,000 demons. Sabi ng mga demonyo, Darwin, ikaw na naman. Dumayas na yung iba. Ako na lang natira, Darwin. Ilan kayo? Ako na lang. Pitay, layas mo yung iba. So, ilan kayo lahat? 2,000. So, ilan lang kayo? Ako na lang, mag-isa. Anong pangalan mo? Barabas. Kasama ka ni Dimas? Hindi naman yun si Barabas. Yun pangalan ng demonyo. And then, ginamit ko yung holy water. Ang init! Mapasok ako, Darwin. Mapasok ako, Darwin. Alam mo, Darwin, nag-storytelling pa yung si Barnabas. Alam mo, Darwin, ang sakit. Napapaso na ako, maawa ka na. Matagal na kami. Sabi mo, ikaw lang isa. Ako. Lumayas ng iba. And then, yung holy and exercise oil, pinahid ko sa likod niya. Darwin, ang sakit. Maawa ka naman. Masakit. Itigil mo na yan. Lumabas ka na, Darwin. Lumabas ka na sa... Ako naman ang pinalayas ng demonyo. Doon kami sa loob ng sasakyan. Lumabas ka na, Darwin. Ang sakit ng tubig. Ang init. Patuloy kami nag-pray. Focus lang ko sa prayer. Kasi mga 40 minutes ako nag-pray sa kanya. And then, hindi na siya nag-react. Kumusta ka, Nay? Sino ba yon? Sino ba yung nagsasalita sa katawan ko, Father? Alam ko, pero hindi ko mapigilan. Father, pumunta ako sa mga kasamaan mong exorcist dun sa isang lugar. Hindi naman ako nag-react. Sabi ko, bakit hindi ka nag-react, Nay? Dahil nagtatago pa sila. Kailangan ng series eh. Kaya nga, yun ang dito sa atin, kailangan talaga mas series. Hindi lang isang prayer. So, ilang beses ka? Isang beses lang, Father. Hindi. Dapat i-series yun. 2,000 demons. At ngayon, i-bless natin yung mga sacramentals ninyo. Makatulong na tayo. Sana po ay natutuwa kayo. Napaso sila sa mga ordinaryong tubig na binibless natin. Wow. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? At lampas na yung 1:30, lampas na ako sa homily ko. Follow and subscribe lang kayo sa Facebook and YouTube channel natin, ha? Ayan, hindi na ako nakapag-live dahil napuno yung mga schedule ko sunod na araw. Pag dating ko sa pagod na ako, sarap na matulog. So, follow and subscribe lang kayo sa Facebook page natin, YouTube channel natin. At kung na-liberate na kayo, pwede kayo mag-donate ng upuan. Dahil marami pang nakatayo. Awa naman tayo sa kanila, no? Para yan sa ating, marami pa tayong kulang po, pero all is well. Because, kung wala kayong ipagdasal nyo po kami. No? Ipagdasal nyo po kami lagi. Para malusod yung pangatawan namin, bibong-bibo kami when we deliver the truth of our faith of the Catholic Church entrusted to all of us. Amen? Dalawa lang yung maibigay namin sa inyo, truth and grace. Kaya ngayon, busy tayo pag-contact sa mga pari for confession.
Dahil doon natin matanggap ang grasya. So mamaya kung walang pare, uupo ako for confession para sa inyo. At sana po kung mangumpisal kayo, direct to the point. Huwag niyong isali yung problema niyo. Hindi ito counseling, confession of sins. Huwag din yung isali yung confess yung kasalanan ng asawa mo, ng libak na taana. Direct to the point. Huwag nyo nang explain, Father, nagnakaw ako ng 3 kalabaw, period. Father, nakasala ako ng adultery 3 beses, Father. Huwag mo nang pagmangalanan. No? Alam ng Panginoon yon. Huwag nyo nang i-describe yung kasalanan nyo. Huwag ka ding mag-justify. Nagkasala ako ng adultery, Father, dahil sa asawa ko. Siya ang nag-una eh. Justification yon. Huwag ka na mag-justify. Father, I commit adultery. Period. Okay? Para makakonfess kayo lahat. No? So, yan po mamaya after na sa lahat. Mauupo ako kung walang pare. Kung meron ng pare, makapahinga ako ng maaga. Pahulay nga dayon. Simba ko ka, Father, no? So, yan po. At sana po ay, yun, grace and truth. Sinisikap namin na mag-aral sa mga teaching ng simbahan to give you the truth. Because only the truth shall set us free. Wow. Yan ang ibibigay namin sa inyo. Grace and truth. Hindi po yung sarili ko. Hindi po yung sarili namin. Yung katotohanan sa ating pananampalataya. Pag uwi ninyo, kayo na mag-deliver sa bahay ninyo, ha? As long as you practice care. Sa mga na-late ngayon, 7 a.m. dapat nandito na kayo from Thursday, Friday, Saturday, Sunday po. Hindi na ako pupunta sa bahay ninyo. Kayo na mag-deliver sa bahay ninyo. Sinong papuntahin nyo sa bahay ninyo? Ang parish priest ninyo, ang parish biker ninyo, mag-bless sa bahay ninyo. Huwag na si Father Darwin kayo. Musamot kog di katubo. Maluoy taon mo, no? So sa ibuhato ninyo, kung di mag-deliverance ang inyong pari, kamoy deliverance. Okay? Be dependent on God, not on Father Darwin. O ba, panatiko naman. Tinoo, dili. Naiuban diri, magpahikap, mga lula. Na, Father Darwin diri doy. So, wag mag-uwi office ron, Lunes, Martes, Merkulis, why office ron, huibis na sa natos Domingo, nay. So, sa day tuyo din mo, nay. Magpahikap mi doy. Ningon po ko bang kauban, kami lang hikap na. Asa man dapit ikapon. Di man niya, when you go to the sacraments, you receive the healing touch of the hand of Jesus. It is greater than my hand. Kung adto mo sa pari, kung pupunta kayo sa pari, and when you do confession, anointing of the sick and receive the Eucharist, it is the divine and healing hands of Jesus. Amen? Ngayon, you receive the divine hands of Jesus through the Eucharist, through the sacraments, and through also to the extension of the sacraments, which is deliverance prayer. Deliverance kayo lahat. And after ma-deliverance kayo, lalabas ako for anointing of senses, anointing of the sick. Pero unahin ko yung mga naka-wheelchair, ha? Baka mag-wheelchair na kayo bukas, no? Magtagsa na mag-wheelchair. Binuang na yun, ba? Puro nag-wheelchair na tayo. So, ito rin nag-wheelchair akong unahon, ha? Okay? Alihog panindog, apil ang nangatog. Atong ipadayag ang atong pagtuo, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahain, magagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Ginak sa mahain sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod ang Dios gikan sa Dios nga matuod. Kinagdili binuhat o sa kakinaya sa mahain, pinagi kaniya na himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao alang sa tong kaluwasan, may kanaog sigikan sa langit, sa lang sa Espiritu Santo.
Nahimo sa may lawas ka ni Maria nga ulay nahimong tao. Tungod ka nato ilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya matay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka sa langit na nagalingkod sa tuo sa mahan. Mubalik siya may miyauran paghukom sa mabuhig sa mga minatay. Ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghatag sa kinabuhi. Naikan siya sa mahanog sa anak, duman sa mahanog sa anak, gisimba siya og ihimaya og gisulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos nga katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa mga abot ng kalibutan. Amen. Pag-ampo sa katawhan. Ang tinuod niya kadato wala diha sa mga material nga mga butang nga atong natigom. Mag-ampo kita ngadto sa atong Ginoo nga mahimo kitang adunahan sa espiritung hanong mga butang. Ubingon kita, Ginoo dungga nga among pag-ampo. Ginoo dungga among pag-ampo. Magampo kita alang sa atong Santo Papa, mga obispo, mga pare, mga reliyoso o mga katawhan nga nagtahan sa ilang kaugalingon nga sila mag-ampo alang sa mga katawan sa Dios diha sa espiritu o kamatuuran o mamatuod sa ilang pag-ampo pinaagi sa ilang mga pulong o gibuhat. Mag-ampo kita. Ginoo dungga among pag-ampo. Magampo kita nga mahakaton kita sa pagkamakanayon sa atong pag-ampo aron nga ang tinubdan sa atong kusog dili unta mohubas o nga unta magpuyo ug magtrabaho sa presensya sa Dios. Mag-ampo kita. Ginoo dungga among pag-ampo. Alang sa tunglawig sa pagtuo isipo sa kasimbahan uban ni Obispo Alberto, masinati nato si Kristo pinaagi sa tunggagmayng simbahanong katilingban. Mag-ampo kita. Ginoo dungga among pag-ampo. Niining tuig sa yubilihiyo sa paglaong mapakita unta nato sa kanunay ang atong lawom nga pagsalig ug malaumong pagtuo sa Dios. Taliwala sa mga kangitngit nga kasinatian ug manglakaw kita nga magkahiusa paingon sa amahan. Mag-ampo kita. Ginoo dungga among pag-ampo. Nga madangat nato ang atong gipangandoy nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Mag-ampo kita. Ginoo dungga among pag-ampo. Ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga nangamatay na. Mag-ampo kita. Ginoo dungga among pag-ampo. Diyos among amahan, gipadala mo ang imong anak, nga gipakatao sa bulahang Birhen Maria. Matinud-ano nunta kaming mutubag sa imong pulong, sa ingon amo siyang mapaila. Ngadto sa kalibutan, kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Palihog manglingkod.
manindog. Mga igsuon, pagampo kamungo, aron ang ako inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alam usab sa katong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyohen, santusa kining mga gasa, o gitugot ng amo mga espirituhan niya sakripisyo maghimo kanamo nga gasa katunhay alang kanimo. Kaya mo gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angayong mata. Santos kamahan, Diyos nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Pinaagi na so Kristo imong hinigugmang anak. Siya mao ang pulong, pinaagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong maing lawas sa gahom sa Espiritu Santo. Ug nahimong tao. Gikan ni Maria nga ulay tungod kanamo midupa siya sa krus aron pagbuntog sa kamatayon ug pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot ug ipanag-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo ug busa. Uban sa mga anghel ug mga santos nagaawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos kay ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kinilang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pain, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tidun-an igmingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kikidi mao ako lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon. Mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tidun-an nagmingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa dugo. Sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ay ula alang kaninyo galang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, Siya naman, Si Kristo namatay, siya naman, Si Kristo, Si Kristo, siyang balik na aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang og moalagad kanimo. Himo ang kami mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang maimpit kami diha sa gugma. Bani Francisco among Papa, Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa mga pari, hinumdumi sabang mga igsuon nga nangamatay. Malauman niya mabanhaw sila ang tadagamatay di simong kaluoy. Dadas lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naw. Kaluyi kaming tanan. Himo kaming angyan na magkaambit sa karabintunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni Senyor San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles tanan niya mga santos. Nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila may kaw nga daygon ug may kaw nga himayaon pinaagi na sa Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagin na kanimo magkagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Pulong nga gitudlo ka nato ni Kristo dungan kita sa pagingon amahan namo anak sa mga langit, pagdaygon na imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gihayan, matuman na imong pagbuot dinhi sa yuta nga sa langit. Ang kalan na mo sa matagal, ihatag ka na mo kanungan dawa, ug pasayloa kami sa mga sala. Ingon nga pasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunuan luwas sa kami sa kadautan. Amen. Mangayo kami kadimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan si mong kaluoy malikay kami kanunay sa sala. Ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malauman sa pagbalik niya sa Kristo, among manunubos. Kay imo man naging harian, ang gahom ang himaya, hangtod sa kamaturan. Ginoong Jesucristo na ginoon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ngayon tanawa mo mga sala, kundi lang pagsalig sa mong simbahan ug sibo sa mong kabubuton, hatagi kami sa mong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari ang tud sa kangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. manasab kanimo. Kung karon na ito pakita ang timaan sa ito paragiling sunay panagdait. Peace be with you. Mayong palis tanan. Peace. Peace. Hatagi kami sa kalinaw. Baliho, mangluhod. Kinimao si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masalas kalibutan. Bulan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo di kay makalawat Ginoo, kanimo aking upan ipamulong lamang umamayo ako.
pagampo alang sa ako spiritual communion. Akong Isus, nagato ako nga ikaw ana sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, o ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglitili ko man ikaw madawat diya sa paging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paging espiritual. Hangpon ko ikaw sama aniya ka uban kanako, ug hingpit kong giusang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Sama ang gugma sa Diyos alang kanibuan. Kinabuhi ulan, aron ka maluwas. Kalabasan, kadautan, sa tao gipapas. Pasaylo o gugma, gihatag sa Diyos. Tuol kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos pamatian, kanunay maghari siya. Kalabasan, kadautan, sa tao gipapas. Pasaylo o gugma, gihatag sa Diyos. Tuol kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos pamatian, kanunay maghari siya. Hinaon Ginoo
manindog palihog. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat. O giatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami, pinaagi sa imong gugma, o gandama kami, alang sa kaluwasan nga dayon. Kidam gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaaka ninyo. Manausab kanimo. Ang Diyos nga magamustanan, langin ka ninyo ang amahan, ng anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ikahalad ng Santos Kamisa, dado nato ang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maringaray na sa Pilipinas, manalipdi kami sa mga katalagman. Pagaka kami ngato sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Ug paminawa kini among mga pag-ampo, nga gikan kayo sa kasing-kasing amo. Mga pagpapalimas o mga aliupo, luwasa kami sa dayong kasubo. Umariaray na sa Pilipinas, panalipdi kami sa mga katalagman. Hagaka kami ngato sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Karon isunod dayon ang pag-blessing sa atong mga religious items. Galig man lingkod. Lingkod lang mo. Apil na ang katong intention nato, katong padung na malit, no? Apil sa intention nato sa blessing. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the Lord be with you. You creature of salt, I purge thee of evil with the living God, by the true God and with the holy God. By the God who ordered thee through Isaiah the prophet to be cast into water to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use thee. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would in your goodness to bless and sanctify this creature of salt, which thou hast given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness, and the salt from evil spirit, through Christ, so Lord. Lahat ng salt ninyo ay holy and exorcise salt. Sunod na tong i-bless ang inyong tubig, pakibukas yung tubig ninyo. The blessing of water. You creature of God, water, I purge thee of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, that thou mayest
Be water feet to brace us against the envious foe. Mayest thou be empowered to drive him forth and exalt him together with his fully angels, by the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world before. Who guide, who for man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with efficacious sign of water, hearken to our prayer, putting forth your benediction upon this element, which they consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be cleansed and delivered from harm. Let us enjoy a spirit of goodness, an air of peace, freed from painful and needy snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that worldly end be banished, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So lagyan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable in power, ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the divine enemy, humility putting down hostile influences, prostrate and first some will beseech they, Lord, consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with the dewy sweetness. Wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease, venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng tubig ninyo ay holy and exorcised water. Kung mag-deliverance kayo sa bahay nyo at may mag-react, nandito naman yung office natin, open. Nandito kami, willing kami sasama sa inyo. Pero, ma-liberate lang kayo, patuloy lang. Marami namang na-liberate using the sacramentals of the church. At yung pamilya na nila ang nag-deliverance. Yung iba, kapag hindi ma-empower, kung walang kasamang pamilya, matagalan. Pero kung magkaisa yung pamilya, makatikay sila, yun po. It can move mountain. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Sunod nating i-bless ang inyong mga olive oil. God's creature oil. I cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the adversary's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead in the world before. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service of acknowledgement, please you to guard favorably and to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to anything the sick, so that when they may dwell, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which are blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of city for man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the serpent. Through Christ our Lord. Yung olive oil niyo, because of the ritual of the church, it is holy and exorcised oil. Lahat ng pari makabless niyan, ha? Sana gagamitin ng pari itong mga ritual natin. So, dahan-dahan po yung mga pari na negatibo nito, dahan-dahan sila na bukas
yung isipan nila. Bukas po may bisita ako mga pari from Diocese of Cubao. Bibisita lang sila dito bukas alas 4 ng hapon. So, i-meet ko sila para ma-empower naman. No? So, bukas po ng hapon, may mga pari from the Diocese of Cubao. Higit sa 10 po sila. So, isi-share ko po ito para pupunta ng mga tao sa kanila. Amen? All priests can do blessing kahit hindi sila exorcist. At yan po ang isabi ninyo sa mga pari ninyo, ha? Politely evangelize them. Dahil marami kami, kung hindi ako naging pari, hindi ko ito malalaman. Dahil hindi po ito naturo sa seminaryo. Bear with your priest. Sana po ay lawakan ninyo yung pag-intindi sa mga pari. Dahil hindi po ito naturo sa seminaryo. Kung ang pari ay hindi mag-entertain sa inyo, wag lang kayong magtampo. Unawain ninyo na hindi po ito naturo sa amin sa seminary formation. Pero, tinuro ito ng ating simbahan. Amen? Sunod nating i-bless lahat ng mga religious items ninyo. Incense, candles, rosaries, sacred icons of God, sacred images of God, sacred images of the angels, sacred images of the saints, Bible, scapulars, cross, crucifix, medals, Benedictine ring, Benedictine earrings, scapular, all your religious items. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items, that we will use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine that through the blessing you bestow may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, render them powerless and able to harm the practice of priests and people, to whomever these are used in the exercise of the ministry of healing, deliverance, and exorcism. May Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Sana po nakinig kayo sa catechism kanina at yung mga ngayon lang nakapunta, 7 a.m. Thursday to Sunday, magsimula na po yung catechism. Bakit po? Knowledge is power. Knowledge is power. At ito din yung pakay namin, bakit magkatikais kami sa inyo, empowerment. Bakit gusto ko ma-empower kayo? Para marami tayong matulungan na may sakit. Okay? Narinig nyo yung mga storya, mga testimonya, hindi ko na uulitin. Marami po na nagdeliveran sa kanilang may sakit, gumaling. At lumapit sila sa sakramento. All priests are healers. Amen? At sana hindi kayo dependent sa akin. Dependent kayo sa Panginoon because God is present everywhere. Amen? So magsimula na tayo ngayon, tatawagin yung mga pangalan ninyo. At may 10 rooms na po dito, prayer rooms, tatawagin yung mga pangalan nyo isa-isa. At after that, lalabas ako for anointing of the senses and anointing of the sick. At kung may mag-react man, relax lang kayo. Magdasal lang kayo ng isang Our Father, Hail Mary kapag may sabay na sisigaw. Hindi natin alam na yung katabi mo sisigaw yon. Nawala sa sarili during deliverance. No? At ma-amaze tayo sa kapangyarihan ng Panginoon na nasa ating mga kamay. Natutuwa ba kayo ngayon? Amen? So, tatawa